Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama po sa dasal ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga OFW, gayon din ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mong lagi naming kaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bukas na pinto sa langit at muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trompeta na ang sabi, "Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari." Walang ano-ano'y kinasyahan ako ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya'y maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at cornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang 24 pang trono. Nakaluklok ang 24 na matatanda. Puti ang kanilang kasuotan at may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono'y gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog. May 7 naniningas na sulo sa harap ng trono. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono, may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono sa bawat panig nito
ang apat na nilalang na buhay na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad ng leon, ang unang nilalang na buhay. Katulad naman ng baka, ang pangalawa. May mukhang katulad ng tao ang pangatlo. At katulad ng agilang lumilipad ang pang-apat. Tig-aanim na pakpak ang apat na nilalang na buhay, at tadtad ng mga mata ang bawat isa, sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila, araw-gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda na may nagpatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman. Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabing, Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan. Pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Banal ka, Poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Banal ka poon may kapal, Diyos na makapangyarihan. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin, mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang. Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin ang puon ng mga nilalang. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-isang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal niyo yan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugos sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinaukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito.
Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, "Panginoon, ang salapin yung ginto ay nagtubo ng 10. Magaling." Sagot niya, "Mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan." Lumapit ang ikalawa at ang sabi, "Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, "Mamamahala ka sa 5 bayan." Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, "Panginoon, ito po ang inyong salaping ginto. Binalot ko po sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi nyo iniasik." Sinagot siya ng kanyang Panginoon, "Masamang alipin, sa salita mong yan kita hatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko hiniasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito." At sinabi niya sa mga naroon, "Kunin niyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto," wika nila. "Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin niyo dito at patayin sa harapan ko." Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ilan sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sa mga nagsasabi dyan o nag-iisip man na wala silang talento, ito po ang sagot ng Panginoon sa inyo. Ang talinghaga sa ating narinig na Ebanghelyo. Ito ay tungkol sa mga alipin na binigyan ng kanilang Panginoon bawat isa ng tigisang salaping ginto. Sa ibang translasyon, ito ay mga talents, talento o kakayanan. Kaya mag-focus po tayo doon. Kung mapansin po ninyo, bawat isa sa kanila, lahat sila nagkaroon ng tigisang talento. Patas. Hindi nakopo ng iisang alipin ang lahat. So, po pwedeng may magaling umawit, may magaling sumayaw, may magaling magluto, may magaling magsalita, pero hindi ibig sabihin, nasa kanya ang lahat. Yung sinasabi natin nang magpaulan, eka ng biyaya, nasa lunyang lahat, di totoo yun. Sapagkat patas para sa lahat ng tao, ang ating Panginoon. Lahat naman tayo ay anak ng Diyos. Lahat tayo ay mahalaga sa Diyos. At para sa lahat sa atin, may plano ang Diyos. Kung kayo pong mga magulang, di po ba? Gusto niyo hanggat maaari, patas ang lahat ng inyong mga anak. Sukat kapag may napag-iiwanan, kayong gagawa ng paraan upang ang isa o dalawa niyong anak ay hindi maiwan. Sasabihin niyo siguro sa mga anak niyong mayroon naman, bigyan mo yung wala, bigyan mo yung kapatid mo, o kahit kayo mismo ay magbigay sa mga ito. Gayong limitado po ang kakayanan ninyo. Limitado ang paraan ninyo. Ang Diyos pa ba? Ang Diyos pa ba na hindi limitado sa kanyang kakayanan at paraan ang hindi maging generous sa bawat isa sa atin sa pagbibigay ng talento o kakayanan? Kaya yung madalas nating sinasabi sa isang tao na nagpapamalas ng kanyang kakayanan, talento, na may natatago ka palang talento. Actually, hindi ganong tama yun. Sapagkat hindi natin dapat ikabigla yun. Lahat naman tayo ay binigyan ng talento o kakayanan ng Panginoon. Ang nakakagulat, alam niyo kung ano? Yung patuloy nating pagtatago nito. Mas nakagugulat po ito kapag naobserbahan natin kung paano nagtastrive sa buhay yung mga kapatid nating may mansanan. Halimbawa, yung mga bulag, yung mga pipe, minsan yung kulang ng kamay, walang mga paa, pero magaling umawit, magaling magpinta, magaling magmasahe. Yung akala mo'y balakid ay naging stepping stone pa nila para mas maging makabuluhan ang buhay nila. Kaya nga,
Tama yung sabi talaga ng Panginoon. And we should be reminded of this tungkol sa isang bulag, sa Gospel according to John. Ang sabi niya patungkol sa isang bulag, siya'y bulag hindi dahil sa makasalanan siya o makasalanan ng kanyang mga magulang. Ibig sabihin, siya'y bulag hindi dahil sa siya'y pinaparusahan ng Diyos. Siya'y bulag upang mahayag sa kanyang buhay ang kadakilaan ng Diyos. Di ba't yun ang nararamdaman natin madalas kapag may nakikita tayong may kapansanan pero gifted? Natutuwa tayo sapagkat hindi siya pinabayaan ng Diyos. Natutuwa tayo sapagkat humahanga tayo sa Kanya at sa gayon ay napapapurihan natin ng Diyos. Kung papaano ang kanyang kapansanan ay naging kanyang kakayanan. Kung papaano ang kanyang kahinaan, sana ay naging kanyang kalakasan. So, bawat isa talaga sa atin ay binigyan ng kakayanan at talento. Nasa sa atin na lang talaga kung gagamitin natin ito o itatago natin ito. And so tayo na lang talaga ang mali kung itatago natin o sasarilinin ang ating mga talento. Sinasabi sa Ebanghelyo, pananagutan natin yon sa Panginoon. Hindi nga ba't ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 25, pagdating ng araw, pagharap natin sa Kanya, ang itatanong sa atin, pinakain mo ba ako? Dinamitan mo ba ako? Pinainom mo ba ako? Dinalaw mo ba ako? Inalagaan mo ba ako? Sa katauhan ng ating kapwa-tao. Isipin nyo siguro, nasan dun yung talento? Well, ang talento naman po, hindi naman dapat may focus lang natin sa talento sa pagsayaw, sa pag-awit, sa pagluluto, etc. Bagamat ang lahat ng ito ay makatutulong sa paglilingkod sa ating kapwa-tao. Pero pag sinabing talento, malaki ang sakop nito. Talento rin yung humor natin, yung pagiging thoughtful natin, yung galing nating makisama, yung pagiging masayahin natin. Talento yung time natin. Talento yung kayamanan natin, material things, talento, kahit yung buhay natin. Lahat ng ito ay pwede nating maggamit sa kabutihan. Kaya walang ibang dahilan yung hindi paggawa ng kabutihan o kakulangan sa paggawa ng kabutihan, kundi ang kawalang diskarte lang at katamaran. Dahil lahat naman po tayo ay binigyan ng Panginoon ng talento at kakayanan. Diyan tayo husgahan. Walang kinalaman ang laki o liit ng talento, ang dami o kaunti ng talento, ang pagiging bongga o simple ng talento. Walang kinalaman yan. Uhusgahan tayo ng Panginoon kung paano natin ginamit ang mga talentong yon. Kaya magandang tinatanong din po natin ng ating sarili, ukol dito. Kasi baka may mga natatago pa tayong talento dyan na matagal nang hindi kumikita, tumutubo ng kabutihan. Madali pong malaman yan. Batay na lang sa nagiging epekto ng buhay natin sa iba. Tayo ba'y nakatutulong, nakaka-inspire sa buhay ng iba o tayo'y nakabibigat, nakapeperwisyo, nakasasakit, nakasisira pa ng buhay ng iba? Wag naman po sana. Hindi po tayo pamparami sa mundong ito at lalong hindi tayo pampagulo. Kaya tayo nilikha ng Diyos at patuloy na binibigyan tayo ng buhay. Ito, may inaasahan sa atin ng Panginoon. At yun ang Kanyang hahanapin sa atin. Pagharap natin sa Kanya, yung tinubo sana niya, yung kinita sana niya, sana nga ay meron tayong maipresenta sa Kanya dahil yun ang inaasahan niya upang tayo mapabilang din sa mga alipin niyang mabuti, tapat at maaasahan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos
ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong magamit ang mga kakayanang ibinigay mo sa akin sa paraan na kalugod-lugod sa iyo. Maggamit ko nawa ito at hindi ko itago lang buong buhay ko. Makinabang nawa dito hindi lamang ang sarili ko kundi pati na ang iba. Magkaroon nawa ako ng paggawa para sa kapakanan, hindi lang ng sarili ko kundi pati na ng ibang tao, sapagkat alam kong yun ang hangarin mo. Tulungan mo ako, Panginoon, na makita kung ano pang mga dapat at pwede kong gawin. Tulungan mo po ako na magkaroon din ng pusong mapagmalasakit at matulungin. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. May magagawa tayo. May kakayanan tayo. Sapat ang meron tayo. Mayroong magandang mangyayari. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos yan ang pakatandaan mo. Hindi ka walang-wala. Meron kang kakayanan. Tulungan mo ang Diyos na tulungan ka. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Hindi mamamatay ng dilat ang mga mata ng taong nagsisikap. Huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa iba. Iba ka. May iba kang talento. May ibang plano para sa iyo ang Diyos. Huwag kang mahingit sa iba. Meron ka rin na wala sila. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa nagtitiwala, iyong patnubay, ang dumaraing iyong tinutukoy. Sa iyo'y tiwala, sa dilim ng buhay, sa naging malaya. Sa palad mo inihandog ang buhay. Sa palad mo habilin ng puso, Panginoon, gabay at pag-asa sa'yo'y handog aming pag-ibig. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Nasa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan
Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imig. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sinukob, kaya't minabuting siya yung ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. E hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay sa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin.
sala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan mo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y aawitin aking ihahayag ang kadakilan ng aking Diyos. Nasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Aking ihahayag ang kadakilan ng aking Diyos. Masasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagkutos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo ay tinurin mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya'y nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kami walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa, lalo na po sa inyong mga tinutulong na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po.